Hello mga ka-diggers, what's up, what's up, what's up? It's Madam Digger, Princess Mendoza. Ayan, another day, another vlog. At for today's vlog, ang pag-uusapan natin ay yung mga bagay na merong ginto or halong ginto. Ayan, kasi di ba lagi kong pinifeature dito sa aking vlog ay about gold jewelry, puro mga alahas na may ginto or diamonds. Pero this time mga ka-diggers, ang pag-uusapan natin ay yung mga bagay na hinaluan. Ayan, mga hinaluan ng ginto. Ayun, magkano ba ito? Ano ba ang information? Ano ba ang trip ng mga to? Bakit nilagyan ng ginto? Pag-uusapan natin yan. And of course, ang aking wonderful reaction na naman. Diba? At eto na, mag-start na tayo. At ayan, napakabilis, meron ng laptop sa aking harapan ngayon. At ito, yung mga bagay na merong ginto or hinaluan ng ginto. Simulan natin dito sa gold vacuum cleaner. Ito daw ay gawa ni Go Vacuum. At ito ay 24 karat solid gold vacuum cleaner. At ito daw ay merong 10 amplifying motor and fancy anti-marring urethane wheels. Ayan, hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin nun, ng specs na yon. Pero siguro, ang ibig sabihin nun ay nakakahigop siya ng dumi, malamang. At meron siyang urethane wheels na ang ibig sabihin ay di gulong siya, pwede nyo siyang gamitin or pwede nyo siyang dalhin saan mang sulok ng bahay nyo. Ayan. At ito ay mabibili nyo on sale, mga ka-diggers, ng $999,999 US dollars. Kumbaga, kulang na lang ng $1 ay 1 million US dollars na. At ito ay equivalent ng 49 million pesos. Sasabihin ko sana 49,000 eh. 49 million pesos. Ayan, sa pera natin ha. Ako naman, ang take ko dito, napaka-social mo kung ikaw hawak-hawak mo yung vacuum cleaner na 24 karat gold at ipinaglilinis mo lang ng dumi. Sobrang social, sobrang bongga to the highest level. Kumbaga, yung palang vacuum cleaner mo, pwede nang pangpatayo ng isang bahay. Diba? Kasing halaga ng bahay na kumbaga maganda na, meron na ring gamit sa loob. Yung, di ba? Yung halaga ng vacuum cleaner. Pero napaka-social. Tapos lalagyan lang ng dumi. Di ba? And eto mga ka-diggers, bigyan ko pa ng idea sa mga wala pong idea sa ginto. Yung 24 karat po, pag sinabing 24 karat, yan po ay sobrang lambot. Kaya kung etong vacuum cleaner na to, lalong-lalo na sa mga sulok, di ba, lilinisan na ganyan, lilinisan mo, pwede siyang magasga. Sobrang lambot niya. Kaya pwede siya agad ma-deform. Pag inilalagay mo sa ilalim ng kama o kaya sa ilalim ng table, iginaganon-ganon mo, may possibility na ma-deform siya, magasgas siya agad. And napakalambot na to. Paano gagawin nila? Bahala na yung gagamit. Diba? Kung hindi man, baka gawin na lang nilang display. Napakamahal. 49 million. Ako siguro, kung may pera ako, bibiling ko to. Bibiling ko siya. Bakit? Kanya-kanyang triple yan, di ba? Sumunod naman, eto gold toilet. Alam niyo mga ka-diggers, dito na medyo nalitang ako. Kasi di ba, as I have said, yung 24 karat po is sobrang lambot. O, di ba? Ito, basahin ko muna ha. Manufactured by Hang Fung Gold Technology, a company based in Hong Kong. This is a 24 karat solid gold toilet. Ayan. Tapos ito ay nagkakahalaga ng 37 million US dollars or sa Philippine peso po, ito ay 1.8 billion pesos. At ano po, pasintabi po sa mga kumakain dyan, pupupu ka lang, di ba? Worth it ba? Worth it ba? So ito yung literal na sasabihin mo, gold poop. Di ba? Grabe, tas padadaanan mo lang ng mga maduduming bagay. Tapos ginto, 1.8 billion. Grabe! At alam niyo mga ka-diggers, eto, kung sakaling merong papasok sa bahay niyo na magnanakaw, tapos, alam niyo, unang-unang pupuntahan, hindi yung vault, hindi yung safe, yung toilet niyo. Babaklasin, unang-una yung toilet. Dahil purong ginto, grabe, 1.8 billion. Naloka naman ako dito. Wala, pas ako dito. Ayun, merong gold toilet.
Ayan, meron namang gold toilet paper. Ginawang papel ang ginto. Oo nga naman, syempre dapat ibongga na natin to. Kung meron nga namang upuan, dapat meron ding pamunas. Di ba? Nakakatawa to. Ito po ay 1.3 million US dollars. Ayan, ito ay 24 karat solid gold toilet paper na gawa sa Australia ng Toilet Paper Man. Ayan. Ito daw ay pinakamahal or most expensive toilet paper in the world. Ito ay merong equivalent na 65 million pesos. Oo naman mga ka-diggers, kasi dito sa atin, sa example na lang, no, makakabili ka na ng 20 to 50 pesos po na toilet paper at magagawa yung purpose niya. Sa atin niya, tabo lang, di ba? Tabo, pwede na. Meron akong ginawa experiment kanina, no? So, ito, meron akong sample. Ito, 24 karat edible leaf. Natira to nung time na vinlog ko. And kung makikita niyo, di ba? Ang 24 karat kasi mga ka-diggers ay sobrang lambot niya. Sobrang lambot. Kung ito po ay 24 karat gold na toilet paper at pamunas lang siya ng inyong puwet, possible na ganito po ang mangyari. Ayan. So, kung ito, ayan, 24 karat po yan na edible leaf, ipapahid niyo po siya sa inyong balat, may possibility na mag-stick lang po yung toilet paper. Natatawa ko. Doon sa inyong mahiwagang doon. Yan, ayan. Ganyan po ang mangyayari sa inyong puwet. Shining shimmery. Nakakaloka. Hindi ko kinakaya itong mga ganito. 24 karat, tapos 65 million, ipapahid mo lang din sa puwet mo. Pass ako dito mga ka-diggers. Ito naman, kung nananawa ka na sa typical na regalo or kaya naman laruan para sa inyong anak, why not choknat? Bilhin nyo naman ang gold slinky. Napakaganda mga ka-diggers. Ito yung alam niyo yun, nung bata kayo, yung rainbow color na ginaganon-ganon. Na ginaganon-ganon-ganon. Meron nun, di ba? Sa palengke, marami yan. And sa mall din, meron. Kaya lang hindi na, dahil uso na ang gadgets ngayon, hindi na masyadong napapansin ng mga bata. Pero nung time ko, ayan, yan yung madalas naming laruin. Slinky pala tawag doon. Eto po mga ka-diggers ay 14 karat. Okay. 14 karat siya, hindi naman siya 24 karat. And, ayan, kung allergic ang inyong anak sa mga ibang metal, ayan, o kaya naman ayaw nyo ng plastic, why not choknat? Gawin nyo namang ginto, di ba? Pwede rin invest. Paglaki ng anak nyo, pasanglan nyo sa kanya. At ito naman mga ka-diggers ay 5,000 pesos sa ating pera or 99 US dollars. Pwedeng-pwede. Kayang-kaya nyo mabili kasi 5,000 pesos, di ba? And ngayon, kung nagsasawa na rin kayo sa simple laruan, tricycle ng inyong anak, pwede naman ang gold tricycle. Ayan. Kung ayaw nyo na ng plastic, gawin yung ginto. At ito mga ka-diggers ay 24 karat gold and carbon steel. Wow naman. Siyempre, kung mayaman ka, ginto mo, ano, di ba? At ito po, pumapatak po ito ng kalahating milyon up to 1 million pesos. Wow! Sipin mo yun, bata pa lang yung anak mo, di ba? Sasakyan niya, ginto. Wow, social! Tapos, eto naman mga ka-diggers, sumusunod naman ang gold facial. Yan. Pwedeng-pwede to. Actually, ang ginto, maganda daw siyang antioxidant. Nabasa ko na siya, no? Maganda daw siya talaga sa skin. And ayan, ito nga nabasa ko. Ang 24 karat solid gold facial treatment is great for improving blood circulation, opening pores, and removing toxins from the skin. So, meron palang effect na ganun yung ginto. Pero yun po, iba't ibang klase yan. Ito yung katulad dun sa akin, edible siya. Pwede siyang kainin or pwede siyang ipamahid sa balat. Ayan. Hindi naman lahat, baka mamaya yung alahas nyo, ganun yung sa katawan nyo. Hindi siya ganon. At ito mga ka-diggers ay 1,000 US dollars or 50,000 pesos. Ito naman sumunod ang gold pencil. Ito ay created by Korean designer Dae-sung Kim. And you can buy this flashy 24 karat gold layered number 2 pencils for only 20 US dollars or 1,000 pesos. Pura! Kung i-offer sa akin to, bibiling ko siya. Kasi hindi siya hindi siya yung typical pencil. And at the same time, mura. 'Di ba? Pwede. And pwedeng gawing collection. Ito namang gold barbecue grill.
Oh, sosyal. Anong sinabi ng samgyupsal dito, no? There's nothing wrong with buying yourself something nice every now and then. This 24-karat gold barbecue grill would look fantastic in any backyard. Wow. Kahit daw sa ang backyard, bagay na bagay. Oo naman, ginto yan. Pag nagpunta yung mga magnanakaw, yan ang unang-unang bibit-bitin. Pero ewan ko, panigurado sobrang bigat na to kasi solid gold siya, 24 karat. At itong mga kadigers ay pumapatak or merong amount $164,000 at ito po ay tumataginting na 8.2 million pesos. Wow naman! Kung pwede itong samgyupsal, bibiling ko siya. 8.2. Joke lang mga kadigers. Hindi, bibili na lang ako ng mas maganda dito. Yung stainless, ganun. Para madumihan man siya, diba? Umitim man siya. Kasi bagay, stainless, hindi. Kumbaga, basta madumihan man siya, okay lang. Kasi ito ginto diba? Parang manghihinayang kang dumihan. O kaya manggasgasan, diba? So, ayun. And ito naman ay gold earphones. Ito naman ay gawa ng isang Japanese company. At ito ay merong high-performance earphones na merong gold plates. Ayan. Ito naman ay mabibili for $940 or 50,000 pesos. Nasa 48 to 50,000 pesos siya. Ito naman, bibiling ko ba to? Yung ganito, worth 48,000 to 50,000. Hindi siguro. Hindi siguro mga kadigers. Hindi ko ito bibilin. Ito naman ang gold Lamborghini. Ito naman ay, wow, ang ganda. Ito daw ay makikita sa Dubai. Ito daw ang first ever gold, platinum, and diamond encrusted Lamborghini. Ibig sabihin, meron siyang gold, platinum, at saka diamonds, kompleto. At ito po ay covered ng solid na 24 karat gold. Wow! At ito ay merong presyong $7.8 million or 390 million pesos. Tumataginting na 390 million pesos para sa isang gold, platinum at diamond na Lamborghini. Kung may pera ako, gusto ko tong sakyan. Ngayon naman dahil wala akong pera, magtsatsaga ako dun sa aking sasakyan na wala mang ginto, pero gumagana. Diba gana naman tayo. Pero ang ganda na to ha, in fairness, gold, kakaiba. And panigurado, alam mo to, pag pinark nyo dito sa Pilipinas, pag pinark mo to sa isang lugar, malayo ka ng kaunti. After 5 minutes, pagdating mo, tanggal-tanggal na yung mga ano yan, yung mga, ano tawag dito, gulong, tanggal na yung mga diamonds kung nasan man. Baka mamaya, i-chop-chopin na yan dito sa parking. Sa-isay na, tatanggalin na yung ano, tatanggalin na yung side mirror, unahin yun na madaling tanggalin, unahin nila yung side mirror, tapos, baka mamaya kukut-kutin yung ano, kasi solid, 24 karat na solid yung ano yung exterior niya. Kukut-kutin niya na ganyan. Magugulat ka lang, bukod doon sa scratches, wala na yung mga side mirror, wala na yung gulo. Basta kung ano yung madaling matanggal dito sa Pilipinas. Hindi siya advisable. Yan na yung 10 items na mga merong halong ginto na hinaluan ng ginto. Nakakatuwa naman. Diba? So, kayo ba, bibili ba kayo ng ganitong ginto? Ako, meron ako personally na mga nagustuhan, like yung pencil, and of course, yung vacuum cleaner, gusto ko rin siya. Kanya-kanyang trip lang yan. Pero yung toilet, wag na. Tsaka yung toilet paper, hindi na. Ayoko maging shining, shimmering yung aking po. Yung iba okay sa akin. Yung iba naman hindi masyado. And, sa price naman niya, pagdating sa presyo, ang ginto kasi talaga mahal eh. Kaya expect nyo na yun. Kung expect nyo na ganun talaga. Ganun talaga yung presyo ng gold eh. And kung ilalagay sa katawan, sa bagay, lalong magmamahal yun. Ganun talaga. Nakakatuwa lang yung naiisip ng tao, like yung sa toilet, di ba? Yung sa toilet paper, di ba? Hindi ko talaga kinaya yun. Pero natuwa ako, in fairness sa kanya. Kayo ba? Dito sa 10 ipinakita ko mga kadigers, ano ba ang nagustuhan nyo dito? At kung meron kayong pera, ano yung gusto nyong mabili? Ayan, okay? So, comment down below. Okay? Kasi lang. Comment down below nyo ha mga kadigers. At ayan, dyan na po nagtatapos ang aking vlog today. Thank you so much mga kadigers ha. See you sa next vlog. Bye!